Kristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Minsan ang Ebanghelyo humahamon sa atin. O kaya may mga pagkakataon ang Ebanghelyo nagpapaalala, gumigising, o dili naman kaya nagbibigay sa atin ng lakas ng loob o inspirasyon. Pero ang mga salita ng Ebanghelyo sa gabing ito, lubhang mahal ng Diyos ang sanlibutan, kaya't ibinigay ang bugtong na anak upang ito'y maligtas, ang siyang pinakabuod ng ating pananampalataya. Kung ating isa-summarize ang laman ng Biblia, pwede sapat nang gamitin ang mga salitang, "For God so loved the world, that He gave His only begotten Son." Sapagkat ang pangungusap na ito ay nagpapakilala kung sino at ano ang Diyos para sa atin. Tunay na ang Ebanghelyo ay mabuting balita sapagkat ipinapakilala sa atin ang isang Diyos na mapagmahal. Isang Diyos na itinuturing tayo bilang Kanyang iniibig. Mabuting balita sapagkat hindi lamang isang grupo, isang bansa o piling mga tao ang kayang iligtas ng Diyos. Tabi-tabi, may mga mariringgan tayo. Yung ibang pananampalatayang naniniwala sa Diyos. Ang sasabihin nila, kami lang ang magliligtas. Maliwanag pa sa sikat ng araw, ng Ebanghelyong napakinggan, walang specific na grupo, walang bilang ng mga tao, ang siyang pili na makakaranas ng kanyang kaligtasan, sapagkat ang pagligtas ng Diyos ay para sa lahat. Kung kaya nga po mga minamahal ng mga kapatid, ito ang siyang mabuting balitang dapat nating panghawakan. Naparito ang Diyos, hindi upang tayo'y hatulan. Naparito ang Diyos upang tayo ay Kanyang iligtas. Subalit, ang Ebanghelyo, ito man ay maganda sa pandinig, pero ito'y humahamon sa ating pananampalataya. Because the gospel this evening is both a gift and a task. Gift sapagkat libreng ibinibigay sa atin. It is a task because it is still a responsibility. Ang regalo, kapag ibinigay at hindi mo tinanggap, ikaw na ang may pagkukulang. Kapag ang regalo, malayang ipinagkaloob, pero pilit na tinatanggihan, ikaw na ang may pagkakasala. Kaya nga po, mga minamahal ko mga kapatid, ibig man ng Diyos na tayo'y maligtas. Pero kung hindi naman natin gugustuhin, kung hindi natin pipilitin, ito ang isang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos. Maring ang Diyos makapangyarihan, pero isang bagay po yung hindi niya kayang gawin. At ano iyon? Ang tayo ay Kanyang pilitin. Ang tayo ay Kanyang ipilit ang sarili upang tanggapin at gustuhin natin. Kaya nga kung inyo mapapansin, ang simbahan, hindi rin siya namimilit. Hindi pa natin naringgan ng simbahan na nagsabing, parang awa nyo na, magsimba kayo. Walang ganon. Pero patuloy ang paanyaya, sapagkat ang paanyaya ibinibigay para sa lahat. At nasa sa atin ng mga kamay kung ito'y ating gugustuhin at tatanggapin. Pangalawa, malalaman lamang natin na tayo ay para sa Diyos na tumatanggap ng Kanyang kaligtasan kung pinipili natin ang alin, ang kaliwanagan. Malimit na ang kasalanan, inihahalin tulad saan? Sa kadiliman. At isang taong namumuhay sa kasalanan, namumuhay sa dilim. At ang taong sumusunod sa kalooban ng Diyos, may liwanag ang buhay. Kaya nga po mga minamahal ko mga kapatid, ito hindi lamang pagiging photogenic. Kapag sinabi nating photogenic, hindi lamang magandang rehistro ng mukha sa kamera. Kapag sinabing photogenic, ang salitang photogenic galing sa dalawang salita. Photogenic, ibig sabihin, pinagmumulan ng liwanag. Kaya ang isang taong photogenic, maganda ang itsura sapagkat maliwanag ang mukha. Ito hindi lamang dahil sa ilaw. Nagliliwanag ang buhay sapagkat naroon ang biyaya ng Diyos. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, our salvation, my dear friends,
may be a gift, but our salvation is still a task. Ibig man ng Diyos tayo iligtas, pero hindi natin pipiliin, hindi kayang gawin ng Diyos na ipilit ang kanyang sarili. Sapagkat bahagi ng kanyang pag-ibig, igalang ang ating kalayaan. Pangalawa, tignan ang ating sariling pamumuhay. Tayo ba'y namumuhay sa dilim ng kasalanan o hinahayaan ang liwanag ni Kristo ang siyang manguna sa atin? Kaya lagi natin tatandaan, alam niyo, malimit tayo mga Pilipino, kapag mayroong picture taking, sasabihin, waki-waki. Bakit po mahilig ba sa waki yung mga tao? Nasabihin nila, kapag may nagsabi, parang pangit ka dito. Nasabihin nung nagpa-picture, waki yan, waki. Pero mga kapatid, no, huwag tayong masanay na ang ating larawan ay waki. Pangpangit lang yon. Hindi natin kinakailangan magwaki sapagkat kung ang liwanag ni Jesus ang siyang nangunguna sa atin, tunay na may liwanag ang buhay, may liwanag ng pananampalataya sapagkat pinili natin ang ating kaligtasan. Amen.